update tayo about sa Kim Pao Tambalan guys. Sagutin po natin yung mga tanong ng mga netizens sa atin guys kung bakit maraming mga fans ang gustong-gusto ang Kim Pao Tambalan ngayong taon guys. Naging patok ang tambalan ng Kim Pao, Kim Chiu at saka si Paolo Avellino dahil sa kanilang natural na chemistry, mysterious at nakakakilig na relasyon at sunod-sunod na matagumpay na proyekto gaya ng mga seryeng Dalibay at pelikulang My Love Will Make You Disappear. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga fans ang tambalan ngayon guys. Ito na po. Unang tambalan is natural na chemistry. Walang pilit ang kanilang koneksyon sa screen at off-screen na nagbibigay ng kakaibang kilig sa mga manonood. Eksakto ang iyong mga sinasabi guys sa mga fans natin na napakalaking bahagi niya na tinawag na organic growth ang kanilang tambalan. Kadalasan kasi sa showbiz guys ang mga love team ay binuo at plinano bago pa magsimula ang kanilang palabas. Sa Kim Pao guys ay nagsimula sila bilang magkaaway sa mabigat na seryeng linlang. Walang nag-akala na ang madilim na karakter nila roon ay pagmumula ng matinding kilig kung bakit kitang-kita ang natural na chemistry na binabanggit o binanggit mo. Matinding titigan, hindi kailanman ng maraming linya, kailangan ng maraming linya. Sapat ang kanilang eye contact para maramdaman ng fans ang tensions at pagmamahal. Humor at asaran. Sa mga interview guys at behind the scene na video, kitang-kita na komportable silang asarin ng isa't isa na walang piro or pairing or pilit. Magkaibang persona. Bagay ang kanilang opposite attractive, dynamic si Kim na masayahin at mataldal. At si Paolo naman ay tahimik, seryoso, parang maging palabiro kapag kasama si Kim. Ang pangalawa naman guys ay ang mga matagumpay na proyekto mula sa linlang hanggang sa mga dalibay. Pinatunayan nilang magaling silang gumanap sa iba't ibang genre mula sa mga thriller hanggang sa rom-com. Tumpak ang obserbasyon iyan ng mga fans. Ang versatility o ang mga kakayahan nilang magbago ng atake sa bawat genre ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling bago ang kapanapanabik ang kanilang tambalan. Hindi sila nakakakulong sa isang forum or formula ng pagpapakilig. Narito kung paano sila napatunayan ang kanilang galing sa iba't ibang genre sa kanilang mga tagumpay na proyekto guys. Dark at intense thriller. Iyan po yung sinasabi nila sa linlang. Nito nagsimula ang lahat. Sa halip na tradisyonal na matamis na simula, gumanap sila bilang mag-asawang sinira ang pagpataksil, ang kanilang tapatan, sakitan at mabibigat na emosyonal ang nagpakita ng kanilang mataas na kalidad sa pag-arte. Light and fun rom-com. What's Wrong with Secretary Kim naman yan guys? Mula sa madilim na serye, nag-transform sila bilang Vice Chairman at Secretary Kim. Dito, pinamalas din na Kim at si Paolo ang kanilang comedic timing, pabibi at nakakatawang asaran at ang klasikong modern rom-com vibes. Misteryo at drama. Ang alibay guys sa kanilang pagbabalik primetime sa seryeng ito, pinaghalo nilang seryosong drama at thriller, mystery. Pinakita nito na kaya nilang magdala ng mas malalim at mas seryosong kwento na humahawak sa tensyon ng mga manonood pa lang gabi-gabi. At saka sa blockbuster romance naman guys, ang Love Will Make You Disappear, ang kanilang unang pagtatambal sa pelikula ay naging isang malaking hit sa takilya sa buong mundo. Pinapatunayan nito ang kanilang chemistry ay hindi lamang pang television kundi pang screen din.
Ayan po, talaga sa dami nila guys. Sa kabilang dako naman guys ay kakaibang mystery stage bagamat hindi nila hayagang kinukumpirma ang kanilang relasyon. Ang kanilang mga sweet na kilos gaya ng mga pagbibigay ng bulaklak at mga bakasyon ay napapalakas sa kilig ng mga fans. Totoo iyan, halos lahat na tinawag silang mystery stage o ang kawalan ng opisyal na pag-amin ang mismong napapasiklab sa mga imahinasyon at interes ng mga taga na mas kapanipanabik para sa mga publiko ang mag-abang at mag-analisa ng mga pahiwatig kaysa sa isang relasyon lantad na lantad. Narito kung paano pinapatakbo ng misteryong ito ang Kim Pao fever. Reading between the line, iyan po ka. Ang mga fans ay nagiging tila mga detektibo guys. Ang bawat Instagram post ng mga makatulad ng account guys ay makasabay na mag-post o simpleng pag-like sa mga litrato ng isa sa mga sinusufi at pinagdidiriwang. Mga nakakakilig na pasilip naman nila guys ay hindi man sila naglalabas ng mga opisyal na payag. Dahil hindi nila itinatago ang mga espesyal na sandali ang mga litrato ng kanilang pagkasabay bakasyon sa ibang bansa ang isa sa mga pangregalo ni Kim Pao sa mga paboritong bulaklak ni Kim at ay sapat na patunay para sa mga fans guys. Ang proteksyon sa relasyon. Maraming tagahanga ang respeto sa desisyon nilang panatilihing pribado ang tunay nilang estado. Ang silent support na ito ay nagbibigay sa dalawa ng espasyo na lumayo ng walang pressure mula sa mga media. No label charm. Iyan po, ang ganitong setup ay napapanatili ng balance professional para rin silang tinitingin sa mga trabaho or tinitingnan sa mga trabaho guys. Ngunit mayroon at totoo emotion na nararamdaman ang publiko tuwing makasama sila sa entablado o sa mga panayam. Sunod na topic natin guys ay ang global na reach. Ang kanilang kasikatan ay lumalabas sa Pilipinas. Ngayong taon ay matagumpay nilang isinagawa ang kanilang Love Kim Pao World Tour sa iba't ibang bansa. Ang Love Kim Pao World Tour ngayon ay ang pinakamalaking patunay na hindi lamang sa Pilipinas sila ang tambalan ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino kundi pati na rin sa buong mundo. Dahil suporta ng mga international fans at mga Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng TFC, The Philippine Channel, naging matagumpay at tinumog ang kanilang mga naging international stops. Narito kung paano pinatunayan ang kanilang pandaigdigang tour ang labas ng kanilang hatak. Punong-puno sa mga venue. Lahat ng kanilang mga naging international staff sa United States at Canada guys ay dinaluhan ng libo-libong fans sa sabik silang mapanood ng live. US League success. Matagumpay nilang kinilig ang mga tagahanga sa Redwood City, Fox Theater noong April 24 at sa mga Anaheim, California, The Globe of Anaheim noong April 26. Canada League Blockbuster. Mainit din silang tinanggap sa Edmonton Expo Center noong May 1 at sa mga Toronto, The Arena at Peking Casino Resorts noong May 3. Sold out meets and greet. Bukod sa mismong concert guys ay mabilis dinubos ang mga ticket para sa kanilang mga exclusive meet and greet session kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga fans na makalapit at makasama ang dalawa. Pang-international na demand. Ang tagumpay ng tour na ito ay nagbukas ng pinto para sa mga hilig ng fans sa iba't ibang bansa gaya ng Europe, Middle East at iba pa na madala rin ang Kim Pao fever sa mga lugar.
Ayan po guys. Ito pa yung kung gusto mo bang pag-usapan natin ang mga particular na bakasyon o viral na sweet moments din na mga kimpawis na nagpaingay sa mga media. Oo naman, gusto ng mga fans yan. Ang totoong ganap ni na Kim Chiu at saka si Paulo sa labas ng taping ang pinakamalaking rason kung bakit hindi mabitawan ng mga fans ang Kim Pao. Ang kanilang mga viral posts at bakasyon ay laging nagtre-trend dahil sa pinaghalong misteryoso at umaapaw na kilig. Narito ang ilan sa mga napag-ingay na sa social media na viral na sweet moment at bakasyon nila guys. The Valentine's flowers at babae pala o post. Noong Valentine's Day guys ay nag-viral ang Instagram post ni Kim Chiu kung saan ay pinapakita niyang isang dambuhalang bouquet ng red at pink roses. Nilagyan niya ito namang caption na babae pala ko. Thank you. Kinumpirmang kalaunan mula kay Paolo Avellino ang mga bulaklak na nagdudulot ng matinding hiyawan sa online world. New Year beats vacation sighting. Nung sinalubong ang bagong taon, naging usap-usapan ang kanilang naging silent holiday. Kumalat sa social media ang mga candid na larawan at video kung saan nakita silang magkasama sa isang beach vacation na pinaghinalaan ng fans na sa Balisin o Aman Polo. Kitang-kita ang mga pagiging relax at clingy nila sa isa't isa, isang malayo sa mga kamera ng showbiz. Airport series at kulitan sa world tour. Habang lumilibot para sa kanilang Love Kim Pao World Tour sa Amerika at Canada guys, naging tradisyon na ni Kim ang mag-post ng kanilang airport series. Ang mga simpleng litrato nila habang naghihintay sa board gate, magkaakbay, nagbuburuan at mabilis na kinatutuwaan ng mga fans. Ang banat na regalong Niagara Falls sa Canada Tour. Sa isa sa kanilang tour vlogs, nag-viral ang hirit ni Paulo kay Kim habang nasa Canada. Sabi ni Paulo, sa bawat lugar na binibisita nila ay may regalo siya at ang regalo niya kay Kim sa stop na yun ay ang mismong Niagara Falls dahil you are as beautiful as Niagara Falls. Ang banat na ito ay umani ng million views at edits sa TikTok. Toronto Stage Kiss. Isa sa mga pinakaguluhan at ang tinaguriang Kimi Kiss sa kanilang concert stop sa Toronto, Canada, kung saan naging napakatamis at nantad ng kanilang physical na pagpapakita ng affection sa harap ng libo-libong naghihiyawang fans. Iyan po guys, irabe pala yun. Dito guys, dito yung sa Valentine's flower guys na post ni Kimi guys. Ito tayo. Napakalaking kaganapan na niya sa kasaysayan na Kim Pao fandom dahil yan ang tinuturing ni isa sa mga pinakaunang solid proof ang kanilang special na unayan sa labas ng trabaho. Ang simpleng post na yun ay nagdala ng napakalaking epekto sa mga tagahanga. Narito kung bakit naging makasaysayan ang Valentine's post na yun ni Kim Chiu guys. Simbolo ng babae palako. Ang linyang ito ni Kim ay nagpahiwatig ng matinding kaligayahan at pag-aalaga matapos ang kanyang nag-viral na pinagdadaanan guys sa pag-ibig. Kita mga fans na pinaparamdam sa kanya ni Paulo ang tunay na pagpapahalaga na nararamdaman ng isang babae. Ang effort ni Paulo guys. Kilala si Paulo sa showbiz bilang isang seryoso, misteryoso at pribadong tao na hindi basta-basta gumagawa ng mga ganitong grand romantic gesture. Ang pinapapadala ng dambuhalang bulaklak ay nagpapakita ng kanyang malambot at mapagmahal na bahagi lamang kay Kim Chiu. Pagbagsak sa social media guys.
Sa loob ng ilang minuto matapos i-post ni Kimmy ang mga bulaklak, naging top trending topic agad sa ex-dating Twitter ang Kim Pao at ang babae palako. Nagunahan ang mga fans sa paggawa ng mga edits at pagsusuri kung galing nga ba ito kay Paolo Pao pa ito opisyal na makumpirma or kumpirmahin ni Paolo guys. Iyan ang kagandahan sa Kim Pao, ang maliliit at totoong detalye ng kanilang buhay ang nagbibigay ng pinakamalaking kilig. Ang banat na dako tayo dito sa Gaista, ang banat na regalo ni Nigeria Falls sa Canada turo sa isa sa kanilang vlog na nag-viral na hirit ni Paolo kay Kim. Kaya sa Canada sila guys. Ang Nigeria Falls kasi guys ay banat ni Paolo ang itinuturi na isa sa mga pinakamalupit at pinaka-viral na eksena sa buong Love Kim Power Tour sa Canada. Pinapakita ng sandaling ito ang kakaibang pagbabago sa personalidad ni Paolo kapag si Kim Chiu ang kaharap. Naging maingay at tumatak ang banat nito sa social media dahil sa mga sumusunod na dahilan. Unscripted at natural na kilig. Nangyari ang mga banat ito ng live sa harap ng libo-libong fans sa kanilang Toronto concert noong May 3 guys. Hindi ito bahagi ng teleserye kundi totoong hirit ni Paolo. Sorpresa para kay Kim Chiu. Maging si Kim ay halatang nabigla at kinilig nang gusto nang sabihin ni Paolo, "In every place we visit, I give a gift. And in this time, what I give you, Kim, is Nigeria Falls because you are as beautiful as Nigeria Falls." Ang bagong version ni Paolo ngayon guys, ibang-iba na. Tuwang-tuwa ang mga fans na makita ang isang introvert at seryosong aktor na tulad ni Paolo na nagiging banatero at expressive pagdating kay Kim. Pang TikTok at Reels gold mine. Yan po yung sinasabi ng karamihan. Ang videong clip na ito ay mabilis na hinati. Nilagyan ng background music at ginawa ng libo-libong fans edit sa TikTok na umani ng million views sa loob ng ilang araw. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang Kim Pao. Ang kanilang mga totoong interaction ay mas nakakakilig pa kaysa sa anumang nakasulat sa script. At ang sunod guys, yun sa stage nila. Ipapaliwanag lang natin dun sa yung Toronto stage kissing nila. Ang Toronto stage kissing guys, ang tinaguri ang Kimmy kiss. Ang itinuturi na huhok ng kilig sa buong Canada League ang kanilang tour dahil itong pinakalanpad at matamis na pagpapakita nila ng emosyon sa harap ng publiko. Usan ibang pagkakataon ay mahiyain at maingay sila. Sa gabi iyon sa Toronto ay binasag nila ang pader ng pagiging misteryoso. Narito kung bakit naging usap-usapan at pinakakaguruhan ang kissing moment na ito guys. Ang lakas ng sigaw sa arena. Noong gabi ng May 3 sa Toronto, niyanig ng mga buong arena ang matinding hiyawan mula sa libo-libong fans nang maglapit ng kanilang mga bibig. Labi ng buong tamis at wala pang alinlangan. Hindi pilit o pag-actingan. Kitang-kita sa mga anggulo ng video na halik na iyon ay may kasamang gigil, paglalambing at totoong pagpapahalaga malayo sa mga camera angle na karaniwang ginagawa sa mga teleserye. Pagbawi sa mga naunang steps. Sa mga naunang concert stats sa US at Edmonton guys ay madalas ay sa pisngi at nool ng halik ni Paolo. Kaya naman ang naganap sa Toronto ay naging pinakamalaking regalo para sa mga nag-aabang na tagahanga. Trending topic sa buong mundo naman guys ay agad na napuno ang TikTok, Twitter at Instagram ng iba't ibang shoes, slow at close-up edit ng halik na ito na naging dahilan upang mauna ang hashtag Kim Pao sa mga trending topics sa Pilipinas at sa ibang bansa sa loob ng ilang araw.
Ang eksenang ito ang nagpatunay na ang Kim Pao ay hindi lamang isang simpleng tambalan sa screen, kundi isang totoong kwento ng pag-ibig na masiyang sinasaksihan ng buong mundo. At bago natin tapusin yung ating updates for today, guys, ay gusto ko lamang pambatiin yung mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat, guys, at God bless po sa ating lahat. Always think positive and please follow us for more updates about sa Kim Pao.